na kami, nagpapalangan, si Terpit, na negosya ito, kagsubungan siya luha. Pero ang tanan, kabubog-on sa Diyos. Bote sa Diyos. Abrihan ang Biblia. Si Brother Noy, ang narangan kung basta, wala mo si Brother Gabriel. Sa Isaiah 28:13. Isaiah 28:13. Busa ang pulong sang Ginoo mangin sa ila pagsulundan sa pagsulundan. Pagsulundan sa pagsulundan. Dinalan sa dinalan, dinalan sa dinalan. Jutay dire, jutay didto. Agod nga magnakat sila kag matingkaya, kag mabalik, kag masiod, kag madakpan. Ang langit niyo, pray kami sa inyo. Ito ang magagalit sa amin. Kagabay ang Balang Espiritu magagalit sa amin. Kag kung hindi sunod sa pulong, hindi pagtugod ng aming hambal, kaya siya manghilo sila pagtugod. Pinapigulo na kaalam din sa amin na ikaw mapakamaano sa iyong iglesia ng gamay diri. Kag ang tanan nga aring diri. Kag ang mga wala naman, ikaw magmanunod. Kagay siya. Kag ikaw ang hatag sa kabakod sa Sister Kit, kag sa bungman, sa yamay, kag sa mga kauturan. Ngayon mo sila lingawon. Kaya mga wala diri na pinamon, kundi man si Gabriel, ikaw mabulit siya. Kag ikaw ang Diyos na makako sa kada isabat ng wala. Dahil na Diyos, sa pangalan ni Jesus, gampo kami. Amen. Mga kapunto. Suno sa nabasa, ang pulong sa Diyos mangin sa ila. Linya sa linya. Pagsulundan sa pagsulundan. Jutay diri, may jutay dito. Pagising, ang tao matingkaya. Ang hindi tumulo. Ang hindi matulog na tumulo, matingkaya siya. Kag masiyod, kag madakpan. Nangina niya pamulong hindi gusto. Bangon ang pulong sa Diyos, wala ka kontrahanan sa isa kang isa. Amen. Nagalinya sa linya. Ang mga tao sa aton nga panahon, mahilig mag-interpretar ng Biblia. Pero ang Diyos, hindi nagbigay ng karapatan o authority sa kahit kaninong tao para mag-interpret ng kanyang salita. Yun ang dahilan bakit dumami ang religion. Yung dahilan na yan, si Satanas ang may pakana niyan. Sa paraiso pa lang, minali ni Satanas ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng serpente. At sa iba, na napinig sa mali na interpretation, nagduda sa mensahe. Anong dahilan? Bakit nagduda siya sa salita ng Panginoon? Nag-alinlangan siya sa mensahe ninigan ng Diyos sa kanila dahil nakinig siya sa mali na interpretation. Kaya tuloy, nadaya siya. Dahil hindi niya
tinayuan ang mensahe. Nakinig siya sa mali na interpretation. Word of God ang binanggit ng Diyos kay Adan. Ngunit yun din ang Word of God na binanggit ni Satanas. Kaso, mali ang interpretation. Mali ang paglatag. So, mali na paglatag, hindi na yun sa Diyos. Sa demonyo na yun. Kaya, nagbabasa sila ng Biblia, pero hindi buong Biblia ang kanilang pinapaniwalaan. Kaya doon sila madakpan. Doon sila matingkaya. Dahil ang kanilang mga kaliwanag ay pupunta sa ibang salita. Ganon din sa mga nagsasabing Kristiyano in time nation. Na ayon sa mensahe, may mga Kristiyano na hindi talaga totoo na manampalataya. Gagamit sila ng Biblia, pero hindi sila maniniwala sa buong Biblia. Yung gusto lang nila paniwalaan at kukunin, yun lang. Pag hindi, ayaw naman nila. Mangangaral sila na mali ang interpretasyon, ngayon pangaral niya babangga doon sa ibang salita. At kung pagpapatuloy mo sa ibang salita, word by word, madakpan sila. Matingkaya sila. Matrap sila, masilod. Dahil ang sabi ng Panginoon, kailangan ng tao, ang tunay na manampalataya ay sa bawat salita sa sampalataya. Anong sinabi ni Pablo sa kay Timoteo? Timoteo, ingatan mo, bantayan mo ang iyong sarili. Ganon din ang iyong mga itinuturo. Magpatuloy ka. Sapagkat maliligtas mo ang iyong sarili, gayon din ang nakikinig sa iyo. Paano? Kung din binabantiyan ang pangangaral, pansalita, basta salita na lang ng salita, na hindi binantayan, at ang salita na yun ay bangga sa ibang salita, bangga sa ibang mensahe. Ano yun? Yun ay interpretation na ginamit ni Satanas kay iba. Ano ang resulta? Hindi na maligtas ang sarili niya, pati na nakikinig sa kanya. Sabi ni Apostol Pablo sa Galacia 1:8, kahit na anghel mula sa langit ang mga ngaral ng mabuting balita din. Kung itong mabuting balita ay kakaiba sa itinangaral ng mga apostol, pakasumpain ang mga ngaral na anghel na yan. Sa mga tuwid, isinusumpa ng Diyos ang isang mga ngaral na ang aral na iba kaysa pinangaral ng mensahero sa kanyang kapanahunan. At sinabi niya, paano naman itong nakikinig na walang kalam-alam na siya pala'y dinaya na sa maling aral. Nagdali lang ng naipapasa ko sa inyo. Praise Lord. Okay na sa inyo? Magulo ka mo? Basi, Joy? Oh, number 2. Number... Ready? At night. Ready. Messiah Thinking Man's Filter, paragraph 181. The word, if you are predestinated, Ang salita kung kayo ay itinalaga.
predestinado, itinalaga. Sa mga tuwid, ang mga pinili ay itinalaga, tinanduan. See? You see it. Makita mo. Ano makita mo? Maunawaan mo. Kung ika'y predestinado, ang siyang tayo pinili na predestinado, makita niya o maunawaan niya ang salita ng Diyos. You see, maunawaan mo. Amen. Kung ganoon, kung ang isang tao ay hindi predestinado, hindi naman pan Yes. ang salita ng Diyos. Hindi niya maunawaan. See? There's no way to hide it from you. Walang anumang paraan na ito ay mailihim sa iyo, maitamo sa iyo. Amen. Hindi ito maging lihim sa iyo dahil ikaw, pinili, ay itinaraga para maunawaan mo ito. Amen. Glory. Walang paraan o dahilan para ito maging lihim sa iyo. Amen. See? You look there and say, Ha? you look there and say, Makita mo yun at matingnan mo yun, makita mo. why? It's Okay. just so plain before my face. Sabi mo masyadong maliwanag ito sa aking mukha o sa aking harapan. Napakaliwanag ng salita. Ang mensahe, maliwanag. Pero kung maliwanag, bakit debatihan, nagdidiskusyon, nagdidebatihan ang isa't isa? Bakit? Dahil hindi niya tinanggap ng buong-buo ang mensahe. Amen. Amen. Hindi maliwanag sa kanila. Ano ibig sabihin? Hindi sila kung gano'n, hindi sila pinili. Hindi sila itinalaga na maunawaan, makita, maunawaan ang mensahe sa uling panahon ito. I'd look at it. Titingnan ko yun. There it is. At ngayon, ito na nga. I'm looking right at it. Nakita ko itong right, tama. Ayon, tama. I see it. Nakita niyo, naunawaan niyo yun. Here it is. Ito na ngayon. The word, every word, Ang bawat salita, just word by word, just word by word. Ang ibig sabihin, may salita, isa yan. Pero may ibang salita, panggadugtong yan. May salita, panggadugtong yan. Hindi pag nakuha ang isang mensahe, isang salita, ito na. Yung ginagawa ng mga tinitay, ng mga ibang reliyon, nabasa isang Diyos. Okay na. Mayama, malalap, may Espiritu Santo. Kaya ito na. Naniwala sila mayama, malalap, may Espiritu Santo. Naniwala sila isang Diyos. Pero paliwanag niya, isang Diyos na may 3 persona. Amen. Sa demonyo yun. Hallelujah. Dahil walang 3 persona sa Biblia. Yes. Binasa pagkatapos, yun lang, totoo lang, wala na. Sila naman papaliwanag. Parang serpentes na. See? living out, See? then there's a taste of eternal life that you want. Magkaganon, mayroong pang lasa ng buhay na walang hanggan na gusto mo. See? And when you breathe through that, See? what can come through that? God's filter, Hallelujah. nothing but the Spirit. Okay. Next brother, meron na yan? Meron. Mensaheng trying to do God's service without being the will of God, paragraph 185. You've got to take it. Kailangan tanggapin ito. Kunin ito. Word by word. Word by word. Amen. Salita sa salita. Amen. Jesus said, Sige, ang Panginoon Jesus, sinabi ng Panginoon Jesus, man shall live ang by tao every hindi word. lang mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat. Man shall live by every word that proceeded out of the mouth of God.
Did you know that? Alam mo ba, ang sabi ng Panginoon, ang tao, makakailangan niya ang bawat salita na nagmumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Pag hindi ayon sa bibig ng Diyos, hindi salita ng Diyos yun. Mali na yun. Ang bibig ng Diyos ay ang kanyang lingkod na propeta. Amen. Ang tinutukoy hindi pastor. Hindi evangelista. Hindi guro. Ang bibig ng Diyos. Ang kanyang tagapagsalita. Kung ang propeta, sabi Amen. basta lihim, misteryo, propeta ang gagamitin ng Diyos. Yes. Hindi kung sinong mga Amerikano, sino mga Pilipino na matatalino. Ang Diyos hindi nagbabago sa kanyang paraan kung paano niya ipahayag ang kanyang lihim. Propeta nabi. Okay? Nabilang niya? 11? Number 12 lang. Okay. Now, see? Butin niya ba? Oh. Use the word sea, you can mean a body of water. Sige. Ang tinutukoy na doon, ang dagat o kaya tubig. Malaking body. Kumuha ka ng isang baso ng tubig, parehas din iyon ang elemento ng pinagkuhaan mo niyan. Amen. Ang diferensya lang, bahagi lang yun. Ganoon ang Diyos. May buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, galing sa Diyos. Amen. At tayo nauuhaw sa buhay na walang hanggan. Amen. At ang makapagbibigay lang nun ay ang banal na Espiritu. Amen. Brother, number 15. Mensahe ng the fourth seal, paragraph 139. But there will be one, Kung at mayroong isa, sometime, sometimes, minsan, somebody will listen, who will listen to him. may tao, somebody, may tao, na makikinig sa kanya. Sinong kanya? Him. Kapitaligas mo rin, Capital. oh, Diyos na. See, Word by word. word by word. Ibig sabihin, ang ating pakikinig sa kanya, kay Lord, word by word. Amen. See? I don't care what anybody else say. Wala siyang pakialam kung ano man sasabihin ng iba. They will never move from it. They will not move from it. Sinong they? Ang pinili. Amen. Ang predestinado ay hindi makikinga sa salita ng Diyos. Kahit ano man ang sasabihin ng tao. Amen. Kung anong salita ng Diyos na itinahayag word by word, yun ang kanyang panindigan. Maunawaan niya hindi, ma-explain niya o hindi. Amen. Basta kung ano ang salita ng Diyos, word by word, yun ang ating panindigan. Tatayuan natin ang matibay. Amen. That's right. Tama yun? The wait on the sake the Lord. Okay, sa paraan ng ito ang sinabi ng Panginoon. Dali lang, ang pastor, ang guro, ang evangelista, walang karapatan at hindi binigyan ng Diyos ng karapatan para magsalita ng thus saith the Lord. Amen. Ang magkapagsalita lang noon ay ang propeta. Amen. Ito sinabi ng Panginoon. Sino sabi? Ang Panginoon. Ang sinabing salita ng Diyos ay tinahayag niya sa kanyang lingkod na propeta. Siya lang ang may karapatan Yes. na magkapagsabi, thus saith the Lord. Ito ang sinabi ng Panginoon. Amen. Ang iba doon, gaya-gaya na lang. Mga impostor yun. Tiki, parang Chinese. Dinaagaw ng Pilipinas. Nanggugulo. Amen. Basta piki, nanggugulo. Ganoon ang mga manangaral. Hindi nabantayan ang kanyang pangangaral. Amen. Resulta, madadaya ang nakikinig sa kanila. Amen.
Isipin mo, ang Iglesia ni Cristo, maliwanag sa Biblia siya'y tao. Maliwanag na siya'y may ama. Pero maliwanag na siya'y Diyos. Amen. Amen. Wala. Pinaliwanag ng ama at anak ay isa. Amen. Pero hindi sila maniwala niyan. Ang paniwalaan ng nila, yung gusto nila. Na magtatabol sa kanila, maghatid sa kanila sa impyerno at sa paghukom. Dagat-dagat ang apoy at asalan. Glory. Nabilan? 50. Next, number 16. Mensahe Conferences, paragraph 264. But brethren, Pakinggan niyo mga kapatid, will not be like Eve. huwag tayo maging kagaya ni iba. One have this and one have that. Kalahati ang nakuha niya, ang ginusto niya, at kalahati rin ang hindi na ginusto. Bakit? Ang kalahati sa Diyos, ang kalahati sa demonyo. Amen. Hindi pure word of God. Kaya kinggan niya ang serpente. Ang nakinig sa serpente, nakinig kay Satanas. Amen. Ang nakinig sa mga apostol ni Kristo, ang mga sinugo ni Kristo, ang nakinig kay Kristo. Amen. Amen. Ang nagkapwil rin ni Kristo. Sino? Lecture? At his figured body, it, Kapag hindi tama, konti lang bahagi dito o bahagi lamang ng salita ng Diyos, ang kanyang tatanggapin para na niyang dinisforma ang katawan ni Kristo. Amen. Hallelujah! Para bang tinanggap niya ang 5 daliri, ang 4 na daliri, ang isa hindi. O kaya ang tainga tinanggap niya, pero bibig hindi. Diyan itinulad ang salita ng Diyos. Amen. Diyan itinulad si Kristo. Kailangan punto por punto, linya por linya, Amen. paniwalaan natin, Amen. pakinggan natin, Amen. tanggapin natin ang bawat salita ng Diyos. Amen. Amen. Huwag tayo makinig at kinig kung hindi ayon sa mensahe. At kailangan walang interpretasyon. Mensahe din nabasa nila eh. Pero may kulang, may kunti, may putol. Tuwan ko. Ano ba naman? 16 ba? Sige, tapos na? Tapos sa 16. Sige. Numero 6. Saying as spiritual food in due season, paragraph 66. We find out that when a man, Ano? we find out that when a man comes, Natin nagtagpuan na kung tao dumating, sent from God, na itong tao dumating na tindara ng Diyos. ordained of God, Tinanduan ng Diyos, itinalaga ng Diyos, obinado. with the truth thus saith the Lord. Ano daw? With the truth thus saith the Na Lord. may tunay na ito, sinabi ng Panginoon. Sino tutukoy niya? Propeta. Amen. Ang propeta ay pinadala ng Diyos. Ang propeta ay tao ng Diyos. At dala niya ang dasit ng Lord. Amen. Ano yun? Revelation! Amen. Dala niya ang kapahayagan. Glory. See? The message and the messenger are one of the same. The same. Ang mensahero at ang mensahe dala niya ay isa. Amen. Parehas lang yun. Amen. Ang mensahero at ang mensahe dala niya. Isa. Amen. Bakit? See? Because he is sent to reprise thus saith the Lord. Ano next year naman? Because he is sent to Represent. this one. Represent thus saith the Lord. Kita mo? Pinadala siya. Para i-representer niya kung ano sinabi ng Diyos. Amen. Dala niya Amen. propeta. Hindi alas perfect. Hindi siya katulad ng pastor. Ng guro, ng evangelista. Amen. Nagsasalita ayon lang sa kanyang sarili.
See? word by word. Word by word. So he and his message is the Kaya same. siya, ang propeta, at ang kanyang isang dala ay pareho lang. Amen. Glory. Verse 6. Number 3. Saying of leadership, paragraph 167. And when a man has been born again, Kung ang isang tao ay naipanganak sa muli, ano to? Kailangan pala ang tao maipanganak sa muli. Amen. Yun ang sinabi ng Panginoon. Kailangan maipanganak sa muli ang tao. Ayon sa 1 Chris 5. Basahin mo lang. Basa. Genesis. Oh, no. 1 Chris 5. Glory. Hanggang 6. 5. One, just say. Blessing. Oh, sige. Wala ka. Si Jesus nagsabat, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo, kung ang isa hindi matao sa tubig kag sa Espiritu, hindi siya makasulod sa ginarihan sa Diyos. Amen. Ang natao sa unod, kag ang natao sa Espiritu. Glory. Sige. Hindi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, inahalan ka mo matao liwat. Amen. Ang mensahe na nabasa bago lang, si Jesus ang nagsabi niya, maliban ng tao kung hindi siya may panganak sa muli, sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Sabi nga ng Panginoon, kaya sinasabi ko sa iyo, kailangan na maipanganak kayo sa muli. Amen. Kailangan ng word na ginamit. You must, kailangan Amen. may panganak sa muli ang tao para makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Ang unang kapanganakan kaya nakapasok tayo sa mundo sa pamagitan ng ating mga magulang. Amen. May kalawang kapanganakan upang may panganak tayo makapasok doon sa langit. Sa pamamagitan una, salita ng Diyos. Basahin mo, brother. Una Pedro, 1:23. Bilis-bilisan mo rin. Mas mabilis pa sa pagbulat sa Diyos. Sige, bro. Yun. Una Pedro, 1:23. Okay. Dugayo. Mario na sa antik. Ano ba yung restaurant? Ah. Tris. Ah. Natao ka mo liwat, hindi sa manidulunton ng kundi sa di manilunton paagi sa buhi kag nagapadayon nga pulong sa Diyos. Amen. Amen. Nagtao kayo muli. Pinanganak kayo muli. Dahil ang unang kapanganakan ay sa binhi ng tatay na mamatay. Kaya dumating sa ating mamatay. Kaya pinanganak kayo sa muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Hindi sa pamamagitan ng simbahan. Hindi sa pamamagitan sa kalang kamay mo, burning ka na. Amen. Kaya naman panganak muna tayo sa salita ng Diyos. Wala nang ganang salita, binili. Kailangan muna salita. Paano ang salitang may panganak sa salita kung hindi siya nakikinig ng tunay na salita? Amen. At kung wala siyang interes na makinig ng salita,
Dahil ang panampalataya ng gagano sa pakikinig, ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo, makinig ng mensahe sa panahon ito. Amen. Upang matanggap natin ang bautismo ng banal na Espiritu. Dalawa yun. Una, salita ng Diyos. Pangalawang bautismo sa Espiritu Santo. Amen. Yun ang kumpleto na kapanganakan. Ano brother? Diretso. You must be born again. Born again by the word of God. Sa kita mo, may panganak tayo muli sa pamamagitan ng ano? Salita ng Diyos. Amen. Predestinated to eternal life. Tayo ay tinalaga sa buhay na walang hanggan. Called elected. Tinawag na pinili. It will be word of God on the top of word. Word of God at the top of the Word of God. Amen. Salita sa bawang salita. Dagdagan yun. Ang magpagdagdag na yun ay ang Diyos. Sa pamamagitan na napahayag na revelation na ipinahayag sa Kapitulo 1. Amen. At hindi magawa ito ng mga reliyon, ng mga pastor, ng mga ano-ano ito. Amen. Word to the top of the word. See, Word on word. word on word. Salita sa salita. Not a denominational Hindi creed. denominasyon ng mga doktrina. And then a word Pagkatapos, dagdagan naman ng word of God. and a creed. And it At ang won't mga work. aral ng tao, hindi ito uobra sa Diyos. Amen. Sa kanila obra, pero sa Diyos hindi obra. Sa iglesia tunay, hindi ito obra. Amen. Glory. Brother, nakabahasa ko yung mga na. Tapos natin. Nabilang na ito. Ay, hindi pa rin yun. Wala akong mag-phone kami tura ka nyo. Kasi sa... Hallelujah. Baruan. The question and answers number 2. Brother Eric. Right. Una Corinto City 8. Siya brother. Paragraph 80. Well, in the first Timothy chapter 3 Sa verse unang 2, Timoteo 3, verse 2, if you want to put that down, kung gusto ito isulat, and Titus 1 to 6. sa Titos, nandun din sa libro ng Titos, mula unang size. I wrote that one down. Isulat ko itong isa dito. I want you to read that from this question. Gusto ko mabasa ito sa tanong na ito. If a man Kung isang tao, desires the office of a bishop or a preacher, nagahandong, nagsisikap, na magkuha ang opisina ng obispo o preacher. Ano ang obispo? Opisina! Amen. Mensahe ito! Word on word! Huwag lang tanggapin ang gusto. Amen. At kung hindi gusto, kung nasa kanyang interpretasyon, tetanggihan. All preaching. Amen. Sino may sabi? Ang mensahe. Ang propeta. Amen. Glory. Siya na kinuha. Sa Biblia. Amen. Sa unang Timoteo 3. At sa Tito 1. Sinabi ito ng Diyos. Sinabi karapatan ng dasit ni Lord. Amen. Pinahayag sa kanya. Pagkatapos ituturo ng kung sino-sino lang na walang obispo sa iglesia. Linya por linya, bangga na siya. Amen. Amen. Kundi dito, kundi doon. Salita sa ibabaw ng salita. Amen. Hindi sila naniwala sa ibang salita na napahayag sa mensahe. Isang mensahe, isang salita. At dadagdagan na ng kanilang interpretasyon. Amen. Anong dala? Kamatayan. Amen. Glory. Si Brother, ano ba?
something another in church. O, ano man bagay sa iglesia. He's got to have just one wife. Okay, kailangan mayroon siyang isang asawa. That's right. Tama ito, dahil lang. Sino siya? Si Pablo. Ano tutukoy niya? Pastor. Amen. Sa iglesia. Siya. Shepherd. Anong tawag sa ibang salita ng shepherd? Obispo. Amen. Ano ito? Opisina. Amen. Hindi na kailangan magdagdag pa ng paliwanag na hindi na naayon sa mensahe. Amen. Kung sinabi ng mensahe, yun lang! Amen. Hindi ko makikita na hindi predestinado. Amen. Pero tayo talaga sa na makita ito, may maunawaan nito. Ay, Lord. Kita mo. Konti dito, konti doon. Masilo sila matsa, matingkaya pa sila. Anak. Amen. Taliroon para dito. Kailangan daw, brother, wala. May isa lang asawa. Amen. Eh kung walang asawa, basabi, brother, Una Corinto 16:8. Nagasiling ako sa mga demonyo, Nagasiling ako sa mga walay pamilya-asawa, kag sa balo, kag sa mga balo. Ng Ano mga ito? babae. Muslim? ng mga babae, Babae? nga maayo sa ila, Ano? kung magpadayon sila mga demonyo. Okay, balo na sila. Subong nga Dali sa lang, balo na sila. Sila ni Pablo, hindi nilang ka mga asawa, mamana. Kailangan, kung mabana ganit ka mo, kung magbata ganit naman, ayawan ka na sa imutay kayo. Si brother? Yan siya? Hindi, yung isang live ba? Wala ka na siya eh. Chorcho. sila nga demonyo subong sa ako. Subong sa? Ako. Sino siya? Si Pablo. Si Pablo wala asawa. Kaya nga hindi bangga ito. Ang sinabi ng propeta, hindi bangga. Sa Biblia. Amen. May mga obispo sa iglesia na kailangan piliin muna. Hindi basta-basta maglagay ng obispo. Amen. Kailangan matistingan siya. Kailangan hindi siya baguhan. At saka, itatalaga siya ng obispo. Ito yung opisina. Kahit mga siya, ito yung opisina. Amen. Office. Yes. Ngunit si Pablo ay hindi itinalaga ng tao. Si Pedro hindi itinalaga ng tao para maging obispo. Amen. Diyos ang nagtalaga sa kanila. Dahil sila ang ginamit ng Diyos para tayo. May tatag ang iglesia. Amen. Mga obispo na nagtayo ng iglesia, nagtatag. Ginamit siya. Siya, brother? Tapos na? Ha? Okay. That's right, I'm minister. Okay, tama na. Ministro pala yun eh. Siya. Now, that's 1 Timothy chapter 3 verse Okay, number 2 na, brother. 2. Number 2, proving his word, paragraph 164. Notice, Pansin, he was the word. siya ang salita, si Kristo yun. Amen. Hebrews chapter 4 verse 12. If you want to put this down, Number 2 yan. number 27. Number 2. Wala ka, number 2 lang ha? Wala kang member lang. Number 2 lang, siya number 2. Number 2. Pero member lang. Siya lang, number 2. Notice, he was the word, Hebrews chapter 4 verse Siya 12. ang salita ng Diyos. Siya. If you want to put this down, Siya. Hebrews chapter 4 verse 12, Siya. it said, the word of God is Ang salita sharper, ng Diyos ay mas matalim pa. than two-edged sword, Na mas matalim pa ito sa espada na dobleng talim. Matalas na. a discerner of the thoughts. Number 1 na brother. Number 2 lang. Ang dream mo. Number 3. Tapos na? Wala ka ba? Number 3. Siya.
Okay. Serving si Jesus, paragraph 83. Now we find out At yung mapantatagpuan, that when Peter come up into the audience, hindi brand, pwede lang. Itong lubot yung balon. the invisible union of the bride of Christ, paragraph 308. There is your name on the book of life. Pakinggan mo. Ito ang pangalan mo sa libro ng buhay. Derso, The book of life is the word of God. ang libro ng buhay ay ang salita ng Diyos. Amen. Because the word of God and God is the only thing that is life. Dahil ang salita ng Diyos at ang Diyos ay siya lamang ang may eternal na buhay. Amen. Life, buhay. So your name was represented in the Kaya nga, Bible. ang iyong pangalan ay nakarepresentar sa salita. Before the Bible comes on word. Bago ang Biblia naging libro. Amen. And if you're here to do that, At kung nandito ka para gawin ito, won't it vindicate that word? na hindi magbindikan sa salita niyon, Won't the church vindicate itself? dapat ang iglesia hindi magbindikan mismo. Bakit? Bakit? Dahil nag-aral siya ng ibang aral. Dahil diugtungan niya ng sarili niyang interpretasyon ang mensahe ng Diyos. Amen. Kaya hindi makapagbindikan ng Word of God at ng iglesia ng Diyos. Won't Malachi 4 and other and all Itong Malakas 4, di ba pa? and all these other things At perfectly iba pang mga bagay na ito ay sakdal. vindicate itself and show that what is it? Na What is? ipinabindikan kung ano ito. Sige. Wala na? Number Wala na? Number 3. leadership, paragraph 167. And when a man has been born again by the word of God, Kung ang tao ay pinanganak ng salita ng Diyos, tapos ang ito, ano? Basa ko lang? Kaya, isa lang, 20. 20. sa mensahe niya, Hebrews chapter 3, Okay. paragraph 59, as Isaiah said, Ang libro ni Isaias ay nagsabi, the 28th chapter, it must be lined up, kailangan nakalinya ito, nakalinya, see? line up line, here a little, Nakalinya, kunti dito, kunti doon, there a little, at kunti pa, hold fast to that what's good. at ito'y tayuan nyo, pangawakan nyo kung anong mabuti. Walang mabuti, ang salita naman ng Diyos, Amen. yun bang hawakan nyo? Hindi naman kayo foolish merchant. Hindi naman kayo unbeliever. Amen. Natatayuan mo ang mga mali na aral. Tayuan mo ang salita at mali na interpretasyon at salita at mali interpretasyon. Hindi kayo ganyan. Amen. Yan ang mga hindi totoong manampalataya. Ang tunay na manampalataya ay naniniwala sa bawat salita ng Diyos. Hindi lang salita ng Diyos, kung ano itinahayag ng Diyos ay nalingkod na propeta. Amen. Tingnan niyo ang foolish virgin. Maiwan sa rapture. Mababalik. Matatapa. Maiwan sa rapture. Bakit? Walang Holy Ghost. Ipinangako naman ng Holy Ghost. Bakit wala silang Holy Ghost? Ang ang dahilan, hindi sila manampalatayanin sa bawat salita ng Diyos. Amen. Yun ang dahilan. Kailangan manampalatayanin na kayo Amen. sa bawat salita ng Diyos. Ito lang magdadala sa ating sa rapture. Sige, brother, ito. See, there's the way it comes. Ay, ito nga paraan naman yun. Ganun. Line up line, word upon word. Ito nga mga brother.
Kung hindi ayon, kung sabihin mo tama ito, mali, tama. Itong mali na idinagdag sa tama, labadura yun. Amen. Paparsa yun. Hindi healthy. Kamatayan ang dala noon. Ang mali na aral, kamatayan ang dala noon. Amen. Kasalanan yun. Malapit na si Lord darating. Hindi pa kayo maging maingat sa pag-iingat. Kung tama o mali, Amen. mag-iingat kayo Praise God. sa inyong pinapakinggan. Amen. Kailan po thus saith the Lord, pero nagrapatan ng sinumang magsalita ng thus saith the Lord. Amen. Ang propeta lamang, paanong sinabi ng propeta, yun ay revelation Amen. na galing sa Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Kung ano man ang mga interpretasyon ng tao, huwag niyo panindigan, huwag niyo tayuan. Ang labas niyo parang si Iba, ang iglesia. Tumayo ang bawat sa atin. Magpindot tayo. Amen. Lord. Kung ang mensahe lamang, ang revelation lamang, ang inyong paniwalaan at tayuan, sigurado kayo. Sa inyong kaligtasan, sigurado kayo sa rapture na darating. Amen. Magibigyan ng isa. Amen. Ang pag-ibig nagabatas. Amen. Ang pag-ibig, matinuon si tagsapon. Amen. Din ba ka nakamusang dugo ni Kristo? Na tao na kamulit ba? Magigong manay. Hindi magbukmanay sa isang isa. Amen. Para hindi kayo hugman. Lord. Hallelujah! Isa lang ang naghahatol. Diyos lamang at hindi tayo Diyos. Amen. God. Tayo binhi ng Diyos. Lord. Na iba ang pagtubo sa isa't isa. Hindi parehas ang pagtubo. Ang ikaw nagasing, iba ang dumilig. Diyos na napapatubo. Amen. Lord. Amen. Hindi ninyo Diyos. Kapag pinatulan ng tao yan, ang ibig sabihin, pinatulan ng Diyos. Dahil siya napapatubo. Amen. Pasalamat kayo. Pasalamat ang tumubo na. Pasalamat ang matibay na. Pero kailan yung matibay palakasin ang mga mahihina. Amen. Baka parang araw tayo naman ang silalim. Diyos lang ang nagbibigay ng buhay doon. Ay, po. Diyos lang ang pwede magkapagsabi. Wala pang mundo, alam na ng Diyos. Amen. Tayo. Hindi sa ating mabuting gawa. Hindi dahil sa ating mga sarili. Pero sa biyaya ng Diyos. Naligtas ka. Amen. Pasalamat ka kung naligtas ka. Amen. Maging masaya ka kapag niligtas tayo. Amen. Siguruhin mo, ligtas ka. Kahit walang-wala, masaya ka. Kahit walang bigas, masaya ka. Kahit anong niramdaman mo, masaya ka! Amen. Dahil ligtas ka. Ang mga nakapangyayang na pasalamatan ko. Kalayaw. Nagdayaw ka naman. Ikaw ang Diyos na mag-aako. Hallelujah. Sa bugay mo. Ginuwas mo kami. Sa bugay. Manggaran ka sa kaluoy. Amen. Sa imo gugma, may bugay. Ay, po. Samtang wala ka ikaw magbalik, may bugay. Manggaran ka sa kaluoy. Amen. Naprinamo ng isa't isang nyo. Naprinamo ng mga maluya na magmabakod. Na natumba, magtinto sa malikod. Kagmag at pabakuran kami. Kagmag amon pa duduhonan kada isa. Ang mga brother, ang mga sister na wala. Prinamo. Buligin kami. Na mag-pray sa ina. Salamat. Sa ngalan mo ng Jesus. Amen. Amen.